Huwag pagalitan ang batang nagsisinungaling. O baka naman ikaw yung tipo, amin na, kung ayaw mong mapalo. Pero guys, lalo naman siyang natatakot magsabi ng totoo. Bakit nga ba mas malibilis tayo magalit kaysa pigilan ng tawa natin sa creativity na alibay ng anak natin? Sign po ba yan guys na mataas ang IQ o senyalis yan na hindi siya natuturuan ng accountability? Dito po guys sa stage na to, ang anak natin ay may law degree na. Kahit huling-huli na sa crime scene na may chocolate sa mukha, sasabihin pa rin niya, hindi po ako yan mami, yung pusa po kumain. Para po sa atin, nakaka-alarma yan dahil baka lumaking sinungaling ang anak natin. Pero sa totoo lang guys no, yan po ay simula ng kanilang complex imagination. Pakinggan mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting topic naman po tayo, mamis at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 19 ng serye natin. Nak, anyari, dabi-dabi the years. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang topic number 19 natin, the professional lawyer. Sabi ko nga po kanina, huwag pagalitan ng bata nagsisinungaling. Pero pakinggan nyo muna ang logic. Sa edad po kasi na yan, ang pagsisinungaling nila ay hindi evil intent. Ito ay sign na ang utak nila ay kaya na mag-imbento ng senaryo para protektahan ang sarili nila. Pero hindi po ibig sabihin niya na hayaan lang natin sila. Ang tanong po, paano mo siya itutuwid nang hindi mo pinapatay ang tiwala ng anak mo sa'yo? Totoo bang walang batang sinungaling? May mga magulang na sobrang higpit kaya natatakot ang bata na magsabi ng totoo? Mapapaisip ka na lang talaga. Nak, anyari, sabi mo yung imaginary friend mo nagtapon ng tubig, pero bakit yung damit mong basang-basa? Ito po guys ang paraan para ituro ang katotohanan ng hindi nauuwi sa matinding pag-aaway. Una sa lahat, don't trap them. Huwag mo nang itanong kung sinuway mo ba ako? Kung alam mo naman ang sagot, imbis na pilitin siyang magsinungaling para idepensahan ang sarili niya, diretsuhin mo na. Nakita ko din na basag yung base na malungkot ako, pero mas malungkot ako kung hindi ka magsasabi ng totoo. Ano nangyari? Pangalawa guys, no? Reward the honesty, correct the action. Kung umamin siya, sabihin mo, salamat sa pagsasabi ng totoo, naka-proud ako sa'yo. Pagkatapos, doon mo ibigay ang consequences sa ginawa niya, tulad ng pagtulong sa paglilinis at iba pa. Sa ganyang paraan guys, no, natututunan niya na mas safe magsabi ng totoo kaysa mag-imbento ng kwento. Pangatlo guys, no, check the fear factor. Kung ang bata ay lagi nagsisinungaling, silipin natin ang sarili natin. Masyado ba tayong scary mag-react? Nakakatakot ba tayong mag-react sa bata ng anak natin? Ang pagsisinungaling po ay madalas defense mechanism ng bata. Kung alam nilang pakikinggan natin sila ng mahinahon, mas gaganahan silang magsabi ng totoo sa atin. Ang pagtuturo po ng katotohanan ay hindi nakukuha sa takot o sa palo. Nakukuha po ito sa pagpapakita na ang honesty ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagkakamaling nagawa niya. Gabayan po natin ang kanilang malikot na imagination para magamit nila ito sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagtakas sa responsibilidad. Abangan niyo bukas guys sa day 280 natin dahil pag-uusapan naman natin bukas ang professional explorer. Yung tipong lahat ng sulok ng bahay niyo aakyatin. Minsan mawawala pa sa loob ng cabinet dahil sa pagtatago. Kita-kits tayo bukas. Ikaw mami at daddy, naniniwala ka bang dapat zero tolerance tayo sa pagsisinungaling o kailangan nating itindihin ang creative side ng bata? I-comment mo naman ang pinaka nakakatawang alibay ng anak mo sa'yo at tumawa tayo.